This is for you, Aries. Pwede nyo pong panoorin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Tignan natin. Mensahe po natin, Spirit Guide, for Aries. I love you unconditionally. So, pwedeng ikaw ito. Aries, ikaw yung tipo ng tao na pag nagmahal, all out talaga. So, pwedeng ngayong araw or ngayong week na ito ay mararamdaman mo yan or ipaparamdam mo yan towards sa mga tao na makakadeal mo ngayong week na ito. Tignan pa po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Tignan natin ano ba ang energy. Spirit Guide, ano po ba ang energy natin for Aries ngayong second week of September? We have 10 of Pentacles. So, ayan, more on sa family, umiikot ito. Pwede rin sa mga gastusin, pagdating sa bahay, Aries. Yan yung energy. And also, there's stability pagdating dito sa second week mo. Kung meron po kayong mga binibenta na properties, kasi this is about properties, mga establishments, kung meron po kayong pupuntahan. So, pwedeng mafe-feel ninyo yung security, mafe-feel ninyo na parang yung warmth, welcome ng mga tao na makakasalamuha po ninyo. Tignan natin, Spirit Guide, yung pagtanggap. More on, yun yung nakikita ko dito. Blockages, Spirit Guide, ngayong week na ito. Ano po ang blockages ni Aries? Meron tayong 4 of Pentacles. So, ito pwedeng natatakot ka na marami sa inyo dito. Aries is natatakot kayo maglabas ng pera o kaya naman you are holding to something too tight na pwedeng nakakasakal na. So, pwedeng yan yung blockages ninyo. Nahihirapan kayong mag-let go ngayong ano na to, ngayong week. Or, hindi ko alam kung sobrang tipid nyo ba. Tignan po natin. So, wala namang masama magtipid. Kaya lang kasi pwedeng nabablock siya. I mean, nagiging blockages siya. Kasi pwede po na may mga bagay na dapat bayaran nyo na, dapat asikasuhin nyo na, pero dahil nga nag-hold on kayo tightly dun sa isang bagay na yun, kunwari sa finances ninyo, hindi kayo naglalabas ng pera. So, merong ditong mga nade-delays na transactions. Tignan po natin, kasi nangangamba kayo po dito, na pag naglabas kayo ng money, pag nagbayad kayo, baka hindi ka agad dumating yung hinihintay ninyong pera. Tignan natin, ano ba ang dapat mong pag-focusan, Aries? Ngayong week na ito, we have Ace of Pentacles. Offers, finances, ayan po. So, new beginnings kasi to. So, may new offer para sa'yo, or pwedeng yung offer na to is parang bumalik lang sa'yo, Aries. So, pwedeng before, inano mo na siya, ano ba yun, na-reject mo na siya, tapos ngayong week na to, pwedeng babalik ulit. So, parang may pabalik-balik kasi na energy akong nakikita. Tignan natin, ano bang dapat mong i-release ngayong week na ito. 6 of Pentacles. More on values talaga yung nakikita ko dito. Or someone na parang ano ba, paano ka ba pinapahalagahan or paano mo ba pinapahalagahan yung mga tao, yung mga nangyayari sa life mo. Paano mo ba siya tinitignan? How you value things, how you value people. Aries, pwedeng yan, ma-realize mo yan or yan yung i-re-evaluate mo ngayong week na to. So, i-release, ayan po. More on payments to. Baka hindi ikaw yung magre-release, baka i-release na yung payments po para sa inyo. Or kung may hinihintay kayo dito ng mga ayuda, ayan. So, pwedeng ngayong week na to, pwedeng i-release na siya, makukuha nyo na. Or could be ano man itong, basta regarding kasi finances, may i-release. So, pwedeng makakatanggap ka. Ano yung dapat mong pagnilay-nilayan ngayong week na ito? Ano pong dapat pagnilay-nilayan? Pagmuni-munihan, pag-isipan. Tingnan natin. We have Knight of Swords. Okay, yung pagiging sobrang intense ng energy. Ayan, so pwedeng ito ngayon, sobra kang magbahal. Aries na tipong di mo na naiisip kung tama pa ba, okay, yung binibigay mo. What I mean is, pwedeng sobra siya. Sobra-sobra yung nabibigay mo na energy, na effort dun sa isang tao o dun sa isang bagay na tipong sa halip na makatulong, pwedeng nakakasama siya. So, yan po yung mga pagnilay-nilayan ninyo. At saka yung mga mabilisan po ninyong desisyon. Ayun nga, tama. Magnilay-nilay kayo. Huwag kayong mabilis magdesisyon ngayong week na ito. Kasi pwedeng ikapahamak nyo yun. So, bago po magdesisyon, pag-isipan munang mabuti. Tingnan natin pagdating sa work mo, kamusta naman? So, para po sa mga naghahanap ng trabaho, tignan po natin kung kamusta ba. Para po sa mga naghahanap ng trabaho, makakahanap na ba? Ano ba yung paparating spirit guide? So, di ba may offer tayo dito? Ayan, baka sa inyo yan i-offer.
Pero let's see, we have 10 of Cups. May ano tayo dito, satisfaction, completion. Meron din tayo ditong fulfillment. So, iba po sa inyo pwedeng sa halip na maghanap kayo ng work, pwede po na meron kayong madidiscover dyan lang sa bahay. So, meron dito parang work from home or could be magbe-business. May sisimula na lang na business, ganyan po. Pagdating sa bahay or work from home yung iba sa inyo. So, kung yan po yung mas makakabuti para sa inyo kasi may family kayo, mas better para talaga sa inyo. So, yan po yung i-grab ninyo na opportunity. So, yes, meron po, ayan o, 10 of Cups. Tingnan natin. At meron din naman dito pala kasi 'di ba mga naghahanap ng work. Meron po dito pwedeng hindi mo na kayo magpo-pursue, hindi niyo mo na ipo-push yung paghahanap ng work kasi po pwede na kailangan kayo ng family ninyo ngayong week na ito. So may mga adjustments kayo na gagawin. Tingnan po natin pagdating naman sa mga may current work, kamusta ngayong week? We have 9 of Pentacles. So ang ganda po ng sabihin natin ng status mo dito pagdating sa trabaho, Aries. So, 9 of Pentacles, pwedeng may marireceive kayo na bonus, meron kayong malaking tips, mga ganyan. Tas sobrang magiging proud po kayo sa inyong sarili. Pwede rin may makaka-receive dito, hindi ko alam kung cheque ba yan or gift certificate. Ayan po. Or mga points. Tingnan natin. Meron ding pwedeng manlilibre po sa inyo. Tingnan natin. So, wala po ako nakikita dito na may, meron dito yung nagbabalak mag-resign, ganyan. Wala naman. Ayan, sa mga may current work. At kung okay naman talaga yung palakad dito sa inyong trabaho. Pero tingnan natin, dun sa mga nagbabalak na mag-resign or gusto nang mag-resign pagdating sa trabaho. Tignan po natin kung okay ba yan para sa inyo. Tignan po natin. The Star. So, pag-isipan nyo daw po, actually, meron kayo yung iba sa inyo, meron kayong dream career talaga dito or meron kayong gustong puntahan or gustong company. So, pag-isipan nyo pa rin po. Pero actually, malaki yung potential po para sa inyo dito. So, may healing kasi tayo na paparating dito, recovery. So, ayan po, kung meron kayong problem dito pagdating sa current job ninyo, so ayan po, parang makaka-recover naman kayo at parang hindi nyo na maiisipan na umalis agad-agad or mag-resign. So, pwedeng tatapusin nyo muna yung taon na to or yung month na to, yung September, bago po kayo mag-decide. Tingnan natin, pero mas maganda kung tapusin mo muna yung taon na to, tapos next year ka na lumipat ng work. Tingnan natin kasi ito. Or could be 17, okay. Ano ba? January, February, March, April, May. Or could be May, May next year. Ayun. So, pwedeng auspicious month yon para sa'yo na maghanap ng trabaho, Aries. Para naman po sa mga nagbi-business or gustong mag-business, tignan natin. Okay, 3 of Pentacles. Simulan mo na daw yan, sabi ni Universe. Yung iba po sa inyo, kung hindi nyo kaya na sabihin natin mag-business mag-isa, try po ninyong maging investor sa ibang business. So, pag-aralan nyo yun, paano nga ba maging investor sa isang business? Siyempre, hanap lang po kayo ng business na matatag talaga. Tignan natin. Dapat ka na pong magsimula para mag-grow na yung money mo. Pero syempre, dapat meron kayong extra money. Hindi pwede na yung lahat talaga ng pera ninyo is ilalaan nyo dun sa business na yon. Kailangan may matitira po para sa inyo. Syempre, madami kayong bayarin, madami ding expenses. Para naman sa mga may current business, kamusta po ang week na ito para sa'yo? We have the Emperor. So, ayan. Pwedeng hiring yung iba sa inyo or pwedeng kayo to yung kukuha ng tao. Ayan po. So, pwedeng nag-hire nga kayo ng tauhan ngayon, Aries, para po dito sa inyong negosyo. So, maganda, nakikita mo, na-forecast mo kung okay ba yung business mo or yung sales mo ngayong month na ito. Ngayong week. And actually, okay naman po talaga siya. Pwede rin na may mga makakausap kayo dito. Yung iba ay mga malalaking tao or pwedeng yung iba parang malapit kayo sa mga tumatakbo ngayon. Ayan. So, pwedeng madadalaw yung business ninyo, mapopromote nila. So, mabibisita. Tignan po natin ano pa ang mensahe pagdating naman po sa mga nawawalan na ng pag-asa pagdating sa business. So, pwedeng nalulugi. Tignan po natin kung tuloy pa ba ang laban. Dapat pa bang ituloy ang laban? Tignan natin. Meron tayong Page of Pentacles. Yes, kailangan nyo lang daw po is improvements. Ayan. Tapos, alagaan nyo talaga yung mga kliyente ninyo, yung mga staffs po ninyo. Baguhin nyo yung approach ninyo pagdating dito sa inyong negosyo.
Two of Swords ay nagdadalawang isip talaga kayo dito. Kung i-give up nyo na ba? Actually, may hope pa naman po. Makaka-recover pa po kayo. Ayan, maging hands-on lang po talaga kayo dito sa business niyo. Bigyan nyo talaga siya ng time. Kung kinakailangan nyo pong mag-overtime dito sa inyong business, gawin nyo po. Kasi makakatulong po yan para mas, sabihin natin, madagdagan yung sales niyo, diba? Kahit konti lamang. Kahit sabihin natin, ilang hundreds madagdag dito sa sales niyo kung kayo ay mag-overtime. Tingnan natin pagdating naman sa family. Pagdating po sa family, kamusta naman? Ngayong week, we have 9 of Cups. So, pwedeng may mga celebrations, may mga dadalaw sa'yo. Ayan. So, may happiness kasi tayo dito. Ayan. So, mukhang may dadalaw dito sa family. May mga bisita. Friends, tingnan natin. We have Judgment. Ayan, pagdating naman sa mga friends, tingnan natin. Mukhang may magyayaya, may announcement coming from some of your friends. Ayan po. Pwedeng may papauwi dito na kaibigan mo galing ibang bansa. Or kung hindi sa ibang bansa, galing sila sa malayong lugar. So, pwede po nadadalawin ka. More on pagdalaw yung nakikita ko sa'yo dito. Aries, so siguro nga talagang mafe-feel mo yung love nila sa'yo. Yung love ng mga taong to. Ayan. Meron tayo ditong The Chariot. So, alam mo yung parang sasadyain ka talaga nila ng mga taong ito. So, ayan naman po ay pagdating sa mga single. So, ayan, may date kung nakikita dito. Baka makikipag-date yung iba sa inyo ngayong second week. May magyayaya sa inyo. Para po sa mga byuda at byudo, meron tayong 7 of Swords. Ingat po kayo sa mga nakakausap po ninyo. Ayan. So, maging honest kasi kung sino man to, if ever man meron kayong nakakausap or may makakausap kayo, pwedeng yung taong yung kasi is hindi nagiging honest or hindi maging honest po sa inyo. Tingnan natin para sa mga single mom and single dad. Kamusta po? Meron tayo ditong Page of Cups. So, ang focus nyo na kasi dito ngayon is, ngayong second week is yung mga anak po ninyo. Paano mabigyan sila ng magandang kinabukasan. So, yung love life, pwedeng sinasantabi nyo muna talaga yan. Meron dito, pwedeng merong mga na-attract sa inyo, may mga nagpaparamdam, pero kasi hindi po yan yung priority ninyo sa ngayon. Para naman sa mga in a relationship, mayroon po tayo ditong The Empress. Ayan. So, in a relationship, parang may nagbabalak kasi dito. Ayan. So, actually, hindi. Yung iba naman sa inyo, hindi kayo stress dito sa relationship po ninyo. Hindi kayo stress sa person ninyo. So, pwedeng mas nabuboost pa yung self-confidence ninyo. And ito, parang pinupush ka ng person mo na i-pursue talaga yung gusto mo. Yan. Or meron dito, hindi ko alam kung parang may nagbalik sa pag-aaral or magbabalik sa pag-aaral po. Ayan. So, pwedeng tulungan kayo ng person mo. Tignan natin. Or pakaparehas kayo, yung iba sa inyo, Aries, baka nag-aaral pa kayo parehas. Ayan. So, parang yun muna yung focus ninyo. Tingnan natin para naman po sa mga live-in partner. Meron tayo ditong 3 of Rods. So, meron dito mga live-in partner pero LDR. So, ayan. Ito yata yung pinag-uusapan or pag-uusapan ninyo ngayong week. So, kung ano ba, mag-extend pa ba? Mag-extend pa ba ng visa? Mag-extend pa ba ng kontrata? Yung person mo, yung asawa mo, or ano ba? Or hindi na. So, yan po. Huwag kayong padalos-dalos dito ng decisions. Pag-usapan nyo po. So, kung kayo naman kayo naman yung nasa malayo, pwedeng pag-usapan nyo po kasi huwag kayong basta-basta mag-decision mag-isa. Kasi parang masasaktan yung person mo pag ginawa mo yan. Tignan natin para naman po sa mga married. Para po sa mga married, mayroon tayo ditong 7 of Rods. Ayan, mayroon dito umiiwas sa mga temptations ngayong week na ito. So, diba, ramdam nyo talaga na mahal kayo ng person ninyo. Mararamdaman nyo po yan. And also, you give unconditional love din naman, Aries, para talaga sa mga taong mahal mo. Tignan po natin ano ba ang mga blessings na pwede mong ma-receive ngayong week na ito. Spirit guide blessings po na pwedeng ma-receive ni Aries ngayong week. Mayroon tayo ditong a blessing on a resolution. So kung ano man po itong mga problema po ninyo, masusolusyonan yan kasi haharapin. At yun nga, magmumula kasi yung mga sinasabi, yung mga naiisip. Mas mas mula yan kasi po sa puso. So, kung meron mga nagbibigay ng suggestions, yan po ay mula sa puso. Ibig sabihin, mahal ka talaga nila at concerned sila sa'yo. A blessing on your boundaries. Ayan po.
So, baka may dadalaw sa bahay, tapos may mga malilikot. Ayan. So, sara nyo na lang po yung inyong mga kapintuan. Yung mga pinto sa bahay, lock nyo na lang po. For example, sa office, kung meron kayong office sa bahay, yung mga rooms po ninyo, kasi 'di ba may makukulit kapag, lalo na pag may mga kasamang bata. Ayan. Meron tayo ditong a blessing for solace and hope. So, katahimikan po ang mararamdaman ninyo ngayong week na ito. So, solace kasi katahimikan, ayan. Tapos, and hope dun sa mga bagay na wina-workout po ninyo. So, nandoon na may pag-asa pa, makakakita po kayo ng pag-asa, and also, mabuboost din talaga yung self-confidence ninyo. So, ito po yung mga lucky numbers nyo, 41, 33, and 27. So, more on, marami sa inyo, ang kadil ninyo dito is, earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Yan. Actually, naman lahat ng signs, nandito naman. Pero, mas lamang yung mga earth signs at saka water signs na pwedeng kadil mo talaga ngayong week na ito. So, ayan lang po. Aries, maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye!